Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, papakita ko sa inyo kung gaano nakatatagal yung mga Bosch products natin. So, let's start! Punta muna tayo sa mga drills natin, Check natin yung mga luma. So, ito, bago to eh. Yan, bago. Ito, GSB 18 volts. So, check natin kung gumagana. Yan, gumagana pa. Ito, medyo bago-bago eh. At 22, hindi nyo kita kasi medyo bura na eh. Pero kapag ginagano nyo siya, may kita yan. 22. Ito, maaring luma. Ito medyo matagal na. Ito, 2020. 2020. Ito, yan. Ito. Yan, 2017. Ayan. Ito. 2017. Still working. So, ito siya. Dito alam. Nakita niya. 2018. Ito sira. Carbon brush. Yata ang sira nito or yung trigger. Kasi gumagana naman siya, may ilaw. So, papacheck na namin. Service center. Ito, hindi nyo makikita eh. Pero, mukha naman siya matagal na, Still working. Yan. 2016 ito. Going strong. Naka number 2 pala. Meron kaming nawalang impact driver na dalawa. So, bumili kami ng bago. Ito, 23 lang eh. So, yun na yung mga gas nila. 23 lang ito. Siyempre. Tapos, ito same 23 lang din. So, ito yung mga bago naming na-acquire. Ito, alam ko, this year lang din eh. Oh, ginawa pa ito ng video eh. Ito yung impact driver na to. Sobrang lakas na ito. As in. Minsan nga ayaw ko siyang gamitin eh kasi sobrang lakas. Ito yung ginagamit ko. Pero na-adjust naman siya. Siguro hindi lang ako sanay. Tunog siyang mahina. Pero kapag i-drive mo to sa melamine board, parang wala kang screw na din na drive eh. Kasi ang lakas ng torque niya. At yung latest namin na na-acquire. Ito. Nitong 12 lang ito eh. So, ito pong mga drills namin. Yung mga 2016, 2017 namin ng mga drills. Dati pa yan talaga, nag-sale si Bosch. 50% off sa Shopee or Lazada, doon sa dalawa. Ang natatandaan ko, magpapalit sila ng model. So, or magpapasok sila ng bagong model. So, ayun, nag-sale si Bosch ng 50%. So, nakakuha kami. Nawalan kasi kami ng dalawang GDR eh, naiwan sa site. Kasi hindi na namin alam kung saang site namin naiwan. So, yung mga binabalikan namin, wala rin silang napansin. So, ayun, hindi namin alam kung saan napunta. Okay na tayo dun sa drill. Mga cordless drill yung pinakita ko sa inyo. So, ito yung aming corded drill, 2018. So, ito, 2018 siya. Hindi naman ako bumibili ng mga corded eh. Pero kinailangan lang namin to kasi mag-i-start na kami install nun. So need namin ng pang semento. Tapos bumili kami ng GBH. Ayun yung drill na pang semento talaga. Ito yung drill namin na pang semento. Na-acquire namin ito 2019. Mga around 2020 na eh. Medyo nag-lie low na yung pandemic. Pero ito, around 2020 namin siya nakuha. Kasama nung table saw namin. Siyempre, ito pa rin ginagamit namin for install. Punta tayo sa circular saw. Ito, mas gamit itong drills namin eh. Pero itong circular saw, medyo mas heavy duty yung gamit niya. Ito yung second na circular saw ko. Ito yung pang-apat. So, mamaya na yung kwento. Ito, nakuha ko siya 2018. Ang cute kasi. Ito yung ginagamit namin ngayon, pantabas ng mga off-cuts. Nung dati kasi, parang ito yung first na cordless drill na meron dito sa Pilipinas.
na dito binibenta, yung merong kang support talaga. Yung first ko na circular saw, natatandaan ko, parang hindi ko pa yata kilala yung misis ko noon eh. So 2015, 2016 yun, mga around that time. Kasi naibenta ko kasi kailangan kong bumili ng isang circular saw na track saw. Tapos nabenta ko rin yung track saw. Ito yung pinagbentahan ko. Pinagbilihan ko. Ito, ang manufacturing date niya, 2018. Pero alam ko na acquire ko ito around 2020 na. 2019, 2020. Bago mag-pandemic yun eh. Kasi yung dito, kinukulang kami sa power. Pero dito, okay na okay kami. Ito pa rin yung ginagamit namin ngayon sa class namin, pati sa job site. So, ito ay track saw, GKS 57G, 18 volts. Lately, hindi na siya ganun talaga kagamit. Pang ano lang, emergency use. Dati, ito talagang gamit na gamit namin ito. Meron akong dalawang table saw. Yung isa, yung 10J, GS 10J. Di ko matandaan kung binenta ko ba siya. Binenta ko pala siya. So, binenta ko siya kasi bibili ako ng 10XC. So, buti yung nakabili ng 10J, hindi niya muna kinuha sa akin. Kasi ginawan ko ng video comparison eh. Yung 10J ko, nabili ko siya around 2016 din yata yun. Parang ganun. Yun kasi, kilala ko na doon yung misis ko eh. Ayan, mga 2017 ko yun siguro nakuha. Itong 10XC, alam ko, nung nakuha namin to, ito yung time na medyo naglalay load na din yung pandemic to. Kaya nakabili kami nito eh. So, ano pa yung isa sa mga lagi namin ginagamit, ano? Ito. So, itong router na to, 2018 siya. Pero na-acquire ko to mga around 2019 eh. Pero hindi ito yung oldest namin na router. Itong router na to. Yan. So, wala na siyang etiketa. Alam ko na-acquire ko to, kung pagkakatanda ako, 2017. Kasi kinailangan namin nung mga panahon na yon ng maraming routers. So, ito yung isa. Tapos, ito yung isa. Ito, wala na rin eh. Burado na rin yung etiketa niya eh. So, around mga ganong time ko siya nabili. Tapos, etong isa, 2019, pero na-acquire ko to, malamang to, 2020 na eh. Pero syempre, hindi naman mawawala yung mga nasisirang mga tools, ano. Meron siya, syempre, mga wear and tear, yung katulad na pinakita ko sa inyo yung drill kanina, malamang yun, kapalitan lang yun ng carbon brush. Or, i-check lang yung loob, switch, kung may contact pa or naputol. Pinamaganda kay Bosch, dali niya lang service center, medyo check natin kung anong problema ng ating tools. At meron din mga tools na dahil sa mga kapabayaan natin. Ito yung isa sa laser level. Ito yung first na laser level namin. So, bakit ko siya nasira? Naiwanan ko siya na merong battery sa loob. Kung makikita nyo, meron siyang, ayan o, nag-leak yung battery. Ito, nabili ko to around 2018. Ito ang medyo nakakalungkot. Ayan. Medyo bago-bago to eh. Ganon din na nangyari. Ayan o. Ayan. Naiwanan ko siya ng battery. Medyo gumagana pa to dati eh. Ngayon, naiwanan ko ulit dalawang beses. Ayan. So, ayan. So, ito yung isa na magkasabay ko siyang nakuha. Pinabahan ako dun ah. Yan. Wala palang battery. Medyo babantayan natin yung mga tools natin. No? Kami po, medyo marami na tao yung gumagamit ng mga power tools namin. So, ano yun, para sa akin, okay siya ipagamit sa iba. Kasi, sure ka na hindi siya masisira. Yung iba, masyado silang mayaman. Bumibili sila ng mga tools para ipagamit sa ibang tao. So, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya bumili ng tools para ipahiram sa bahay. Okay. Kung ano yung tools na meron kami, yun lang yung ginagamit namin. Wala nang iba. Yan. So, makikita nyo yung aming mga drills, ano. Katulad na itong mga GDR na to. Ito. Yan. So, ito minsan ini-slide. Yan, kaya makikita nyo yung mga wear and tear dyan. Yan.
Ayan, ini-slide sa sakit, papasa, perang naman ng drill, kailangan gamitin. Ayan. Tapos nalalaglag. Ayan. So, boy pa naman. Okay pa naman siya. So, ayan. So, dito po, kailangan lang po natin alagaan yung mga power tools natin para magtagal talaga sila. So, wala naman pong perfect na brand. Ano? Kailangan nyo lang po sila talagang alagaan. Basahin nyo po yung manual para alam nyo po kung paano gamitin ang inyong mga power tools. At hindi nyo po yan pinapwersa. Kadalasan pong nasisira lang naman sa amin, yung chuck, tapos yung, lalo po sa drill, yung chuck, pati yung carbon brush. Sa lahat naman po yan, mga carbon brush. So, yun na po. If ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po regarding sa video na ito, comment nyo lang po sa baba. Try po natin silang sagutin. So, yun na po. Thank you!